Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam naman natin na talagang dinukot at pinakidnap ng bangag na administrasyon ang Pangulong Duterte. I think ito yun, nakikiusap. Ayan, pinakita. Nakita niyo ito siguro. Ayan. Ayan yung video na nakikiusap si Remulla. Okay, but anyway, alam niyo na yan. Nakikiusap na wag i-contempt itong si Lacanilaw. Ngayon mga kababayan, ang kapal ng mukha ng mga buwakan ng Ginemis na ito na nakikiusap, natatakot sa contempt, nakakontempt-contempt naman, if you compare dun sa pagkukontempt sa aming mga vloggers katulad ni Sas, ito'y kakontempt-contempt talaga na lahat sila magkakasabwa. Kaya nga, buti na lang, Senator Bato at nanindigan ka, sana durugin mo, dapat na lahat kinontempt mo na eh. Kayong dalawa ni Amy. Kasi lahat sila sinungaling. Doon makakaganti ang taong bayan. Kinontempt nyo na lahat, kitang-kita na nagtuturuan sila. Okay? Kung si Pangulong Duterte nga ay inihain nila sa banyaga, kinidnap ng gobyernong bangag sa pakikipagsabwatan at utos ni Lisa Canas, yung buwakan ng inang kidnapper na mag-asawang yan. Diba? Nakakagalit at dapat managot talaga itong gobyernong bangag na ito. Dahil may sabi nga binasa kanina ni Senator Alan Cayetano, 'di ba, na may karampatang kulong ang ginawa ni Torre dun sa partikular lang na anggulo na hindi niya hinapinayagang pumili ng doktor at hindi pinapasok si Inday Sara, 'di ba? Hindi niya hinayaan bigyan ng karapatan ng Pangulong Duterte. At yun, ang kung tama pagkatanda ko, 4 na taong pagkakulong dun sa particular issue na yun na nilabag niya yung batas. Dahil sinasabi ni Cartayo na ang taong inaresto o dinitini ay pinapayagan, inaalaw ng batas, di ba? Na magkaroon ng pagbisita ang pagdalaw, ng immediate family member, o doktor, o pare, o ano mga ministro, at napaulit-ulit. Sino yung nagsalita kanina? Yung former, I think, judge, okay, na nagsalita kanina, na talagang, actually, si Sas ang unang naglabas nito nung after ng pinadukot nila si Pangulong Duterte, pero sinasabing Article 59, di ba? Lagi sinasabi na yan ng lahat ng mga abogado, ng mga may alam dyan sa batas, na bawal talaga, o talagang hindi talaga dapat nila ipinagkanon ng Pangulong Duterte na hindi dumaan sa judicial competent court or proceeding sa Pilipinas. So doon mga kababayan, kitang-kita na nagsisinungaling talaga itong, lahat sila sinungaling, alam niyo na. Di ba? Pinakita nga yung audio doon na sinabi ni Torre na, ako, bigyan mo lang ako ng eroplano, ako bahala dyan. Di ba? Talagang i-ano niya si Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, sinabi ko na sa inyo ang expose ko na itong Lisa Canas na ito at bangag, okay, ay magkasabwat sila. Babalikan ko yung mensahe sa akin ng puting ahas natin. Alright? Okay. Ito ang ating, January 5, 2024. Nung sinend sa akin, okay, ng ating puting ahas, ang litrato nitong si Chantal Daniels or Daniels. Na kung saan pinost ko to nung time na, nung last month, pinost ko to, pati yung phone number, pinost ko. Inano lang, ni-report. Okay? So, understandably, kasi yung phone number nandoon. Okay, fine. Pero kasi public naman itong information na ito. Pero syempre, talagang gusto nilang i-report tayo kapag katotohanan. So, January 5, mga kababayan, pakita ko lang yung information. Na itong sabwatan nila dyan, na nagtuturoan sila, ang sabi ni, nung Lacanilaw, di ba? Na kesyo, yung nagkataon na siya lang ang may passport doon o siya yung may visa, kaya siya yung sumama kay Pangulong Duterte. At nilagay doon sa certification noong nandoon na sa ICC na siya ay representante ng Republic of the Philippines o ng government. Kaya nga tinanong doon ni Amy at nila, but on which specifically o particularly na naahensya ka ng gobyerno. Diba? Kasi dapat may designation. Which is, sabi niya, ayun, siya daw ay sa Interpol, pero hindi nakalagay doon sa dokumento. Ito yung mga, ito summary lang to. Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas para lang ialay ang Pangulong Duterte. Dahil ito ay utos ni Lisa Canas at ni Bangag. At itong mga nakita ninyo ay mga kasabwat lamang, sila ay magkakasabwat lahat. Okay, here we go. Ito yung pinakita ko sa inyo, itong message sa atin ng puting ahas. Tignan nyo, January 5,
Okay? Ang sabi dito, January 5, sinend sa akin dahil nag-comment na hindi daw nila papapasukin yung DOJ, di ba? Sila Clavano, yan ang spokesperson ni Remulla na hindi daw nila papasukin itong ICC. Kaya nga sabi ng ating puting ahas, Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Naalala niyo mga expose natin? At isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December 2023. Yan yung message. Alright? Okay, sorry. Ay malabo. But anyway, na-post ko na to, so ibabasahin ko na lang. Then, pero ito yung picture niya. Ayan yung picture. Anong klasing politiko ang nagpapalaya sa mga sinungaling na tao? Tila tinawag na walang kwentang politiko at binatikos at halos di pinalagpas ng taong bayan ang kasalukuyang Senate President ng Senado na si Chis Escudero matapos hindi pirmahan ang contempt order ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos sa ikinasang pagdinig kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tila walang pagdadalawang isip na tuluyang makalaya ang umano'y nagsisinungaling na Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, kung saan kamakailan lamang sa isinagawang pagdinig ay tila nabuking ang kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang script nito at nagawa pang magkunwari di umano na wala raw siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Di umano'y tinatagong baho raw ng Senate President Ambassador Lacanilao at ni Liza Marcos tuluyan ng nabunyag sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila ikinadismaya ng senadora na si Amy Marcos ang di umano'y hindi makatarungang naging desisyon ng Senate President na si Chis Escudero matapos hindi nito pirmahan ang nasabing contempt order ng Senado sa isinagawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations ni Senator Bato de la Rosa at presidential sister na si Senator Amy Marcos na siyang tumatayong committee chairman sa nasabing pagdinig. Buwelta pa at matinding pahayag ng senadora. And I quote, "I am extremely disappointed by the decision of the Senate President Chis Escudero not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Marcos V. Lacanilao as a result of an inexplicable decision of the Senate President. Ambassador Lacanilao is free to walk hours after he blatantly lied under oath over and over again to the committee. The lies were so clear that I fail to comprehend why the Senate President, who is a lawyer, fails to see them. I am sure that I do not need to remind the Senate President that the contempt power of the Senate is premises on the institution very own self-preservation. How can the Senate ensure its survival and effectiveness if people can lie under oath before the institution without any consequence? This decision by the Senate President is an insult to the Senate Committee on Foreign Relations and an affront to the integrity of the institution he leads." Unquote. Mas hindi pa nakapaniwala at tila nagimbalang taong bayan nang lumabas ang matibay na resibo mula mismo sa opisina ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nagpapatunay na hindi talaga pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang papel na nag-contempt kay Ambassador Lacanilao matapos mabuking at nahuli sa pagsisinungaling nito sa loob ng Senado. Kaya komento at buwelta pa ng taong bayan online. To Mr. Senate Press, maglingkod ka sa bayan, hindi sa isang tao dahil ang taong bayan ang nagbabayad sa iyo. Vote straight na talaga tayo mga kababayan. Kung ganito ang ipapakita sa atin ng Senate President, kailangang idiretso na talaga sa kangkungan ang mga kandidato ng BBM admin. Babawi tayo guys. We vote Duterte slate for senators all the way and his allies. Sobra na ang bangag administration. Sila na ang batas. Senator Bato, Senator Amy, huwag kayong pumayag na tanggalan kayo ng power ni Chis. You must do something para yung pinakontempt nyo
makulong sa Senado. Wala na ba tayong makuhang hustisya sa administrasyong ito? Lahat na lang ba nababayaran? At ang perang iyan ay pera pa naman sa kaban ng taong bayan. Kailangan na nito ay people power na. Magkakasabwat ang mga yan, kaya huwag na tayong magpabudol sa mga yan. Mali baliktarin mo man ang pangyayari, mali pa rin ang ginawa nila. Anko Na nakikiusap umano si Rimulya na wag i-contempt o bawiin ang contempt o at I think this is between within in between doon sa hearing So nakiusap na wag i-contempt itong si Lacanilao sa kanyang pagsisinungaling. So nakikita niyo mga kababayan, pero alam naman natin na talagang dinukot at pinakidnap ng bangag na administrasyon ang Pangulong Duterte. I think ito yun nakikiusap. Ayan nakita niyo na to siguro. Ayan yung video na nakikiusap si Rimulya. Okay? But anyway, alam nyo na yan. Nakikiusap na wag i-contempt itong si Lacanilao. Ngayon mga kababayan, ang kapal na mukha ng mga buwakan ng Genemis na ito na nakikiusap, natatakot sa contempt, naka-contempt naman, if you compare dun sa pagkukontempt sa aming mga vloggers katulad ni Sas, ito ay ka-contempt talaga na lahat sila magkakasabwat. Kaya nga, buti na lang, Senator Bato at nanindigan ka. Sana durugin mo. Dapat nga lahat kinontempt mo na kayong dalawa ni Aimee. Kasi lahat sila sinungaling. Doon makakaganti ang taong bayan. Kinontempt nyo na lahat. Kitang-kita na nagtuturuan sila. Okay? Kung si Pangulong Duterte nga ay inihain nila sa banyaga, kinidnap ng gobyernong bangag sa pakikipagsabwatan at utos ni Lisa Canas, yung buwakan ng inang kidnapper na mag-asawang yan. Diba? Nakakagalit at dapat managot talaga itong gobyernong bangag na ito. Dahil sabi nga ni binasa kanina ni Senator Alan Cayetano, 'di ba, na may karampatang kulong ang ginawa ni Torre dun sa partikular lang na anggulo na hindi niya hinapinayagang pumili ng doktor at hindi pinapasok si Inday Sara, 'di ba? Hindi niya hinayaan bigyan ng karapatan ng Pangulong Duterte at yun ang kung tama pagkatanda ko 4 na taong pagkakulong dun sa particular issue na yun na nilabag niya yung batas. Dahil sinasabi ni Cayetano na ang taong inaresto o dinitine ay pinapayagan, inaalaw ng batas, di ba? Na magkaroon ng pagbisita o pagdalaw, ng immediate family member o doktor o pare o ano mga ministro at na paulit-ulit. Sino yung nagsalita kanina? Yung former, I think, judge, okay, na nagsalita kanina, na talagang, actually, si Sas ang unang naglabas nito nung after ng pinadukot nila si Pangulong Duterte, sinasabing Article 59, di ba? Lagi sinasabi na yan ng lahat ng mga abogado, ng mga may alam dyan sa batas, na bawal talaga, o talagang hindi talaga dapat nila ipinagkanulo ang Pangulong Duterte na hindi dumaan sa judicial competent court or proceeding sa Pilipinas. So doon mga kababayan, kitang-kita na nagsisinungaling talaga itong, lahat sila sinungaling, alam nyo na. Di ba? Pinakita nga yung audio doon na sinabi ni Torre na ako, bigyan mo lang ako ng eroplano, ako bahala dyan. Di ba? Talagang i-ano niya si Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, sinabi ko na sa inyo ang expose ko na itong Lisa Canas na ito at bangag, okay, ay magkasabwat sila. Babalikan ko yung mensahe sa akin ng puting ahas natin. Alright? Okay, ito ang ating, January 5, 2024. Nung sinend sa akin, okay, ng ating puting ahas, ang litrato nitong si Chantal Daniels or Daniels. Na kung saan pinost ko to nung time na, nung last month, pinost ko to, pati yung phone number, pinost ko. Inano lang, ni-report. Okay? So, understandably, kasi yung phone number nandoon. Okay, fine. Pero kasi public naman itong information na ito. Pero syempre, talagang gusto nilang i-report tayo kapag katotohanan. So, January 5, mga kababayan, pakita ko lang yung information. Na itong sabwatan nila dyan, na nagtuturoan sila, ang sabi ni, nung Lacanilao, di ba? Na kesyo, yung nagkataon na siya lang ang may passport doon o siya yung may visa, kaya siya yung sumama kay Pangulong Duterte. At nilagay doon sa certification noong nandoon na sa ICC na siya ay representante ng Republic of the Philippines o ng government. Kaya nga tinanong doon ni Aimee at nila, but on which
parang which specifically o particularly na naahensya ka ng gobyerno. 'Di ba? Kasi dapat may designation, which is, sabi niya, ayun, siya daw ay sa Interpol, pero hindi nakalagay doon sa dokumento. Ito yung mga mali, ito summary lang to. Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas para lang ialay ang Pangulong Duterte dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. At itong mga nakita ninyo ay mga kasabwat lamang, sila ay magkakasabwat lahat. Okay, here we go. Ito yung pinakita ko sa inyo, itong message sa atin ng puting ahas. Tignan nyo, January 5. Okay? Ang sabi dito, January 5, sinend sa akin dahil nag-comment na hindi daw nila papapasukin yung DOJ, di ba? Sila Clavano, yan ang spokesperson ni Remulla, na hindi daw nila papasukin itong ICC. Kaya nga sabi ng ating puting ahas, Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Naalala niyo mga expose natin? At isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December 2023. Yan yung message. Alright? Okay, sorry. Ay malabo. But anyway, na-post ko na to, so ibabasahin ko na lang. Then, pero ito yung picture niya eh. Ayan yung picture. So ngayon, mga kababayan, ito. Okay, that's January 5. Sabi sa akin dito ng puting ahas, Miss Maharlika, pwede mo hamunin si Boying at si Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na, na may gagalaw sa mga kampo. Parang ganon ang sabi dito. Ngayon, I challenge Senator Bato and Amy Marcos. Well, I will isisend ko to sa inyo. Okay? Isisend ko to na itong message na ito, January 5, 2024, na binigay sa akin ng informante natin o yung puting ahas natin na pinapasok ni Clavano, pinapasok ni Remulla at nakipag-usap kay Abanting, gunggong dyan, lahat sila gunggong, at nakipagsabuatan sila kay Cora Frank Jordan at kay Chantal Daniels. Kasi mache-check yan sa Bureau of Immigration. Okay? Yan yun mga kababayan. Ang sinasabi ko sa inyo, andyan pa yung kanilang telephone number. I hope na-capture nyo, na-pinost ko yun sa Boljakan. Sabi ganon ng ating ng informante sa loob mismo ng DOJ. Si Clavano epal na sinungaling pa. Alright, naglilihis ng gulong ang administrasyon. Sabi niya ganon, nayayanig sila. Ang sabi nito, pero wala pa namang kumikilos. Alright? Sabi nga nito, kaya sinend sa atin tong picture na to. Maliban pa dyan, mga kababayan, ito pa. Ito. Dali, tigatin yung message. Okay. Naalala ninyo? November 7, 2024, inulat ko sa inyo na ayon sa ating puting ahas, sabi niya, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. Okay? Maliban pa doon sa January of 2024 na panibagong ibang personalidad na naman, babasahin ko mga pangalan nila. Sequentially since October, one of the investigators named William Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Maya Bracken. Another investigator I know named Glenn Cala who just left our country. Sinend sa akin yung 3 pasaporte nito. Nasa akin. Pinakita ko sa inyo pero hindi lang natin pwedeng may pakita lahat ng information kasi private yon. Okay, papatake down nila yon. Sabi ganon, it's Speaker Romualdez, an Elizalde's assistant making arrangement. Sabi ng ating puting ahas for those members. Once the member arrived, they were put up to 5-star hotel, Raffles Presidential Suites, and frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular persons in Midas, where they used as workplace. The hotel reserved several presidential suites, sunset room, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities, 4 to 5 drivers stand by all day. When the member are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by around dito. Saan na yun? When the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts, and their expenses are all charged to these escorts. I even heard, I think binanggit to tama ba? Binanggit yata ni Amy Marcos to doon sa hearing kanina. I even heard that ICC members urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez villa, which caused neighbors' complaints. Siguro nakarating na kay Amy, pero sabi dito, they have very strict rules on using
digital services there. And it's impossible, ito pala yung sagot niya sa akin. Sabi niya, ma'am, it's impossible to taking photos or videos kasi nanghihingi ako sa kanya ng photos and videos. Sabi niya, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is recently arranging operations with ICC, though our country didn't join ICC, and BBM recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya dito, then, Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So ito, ayan ito ang pinakita. Huwag ko lang ipakita lahat ng information. Pakita ko lang yung passport. Wala yan. Passport photo yan Passport photo yan. Yan yung si Bracken na interpreter. Another, itong Rosato, yung binanggit, napakita na natin to. Okay, passport photo lang ipakita natin. Ayan. Right, picture. Para mapatunayan ko sa iyo. Ito pang isa, itong binanggit niya si Glenn Roderick Thomas, na taga-ICC. Ito yung mga taga-ICC na pumasok at according to our source, nakipagsabuatan sa gobyerno ni Bangag. So kanina, mga kababayan, sa mga hearing na yan, alam natin na sila ay nagsasabuatan talaga at nagsisinungaling. Imagine mo, tinatanong itong sila kanila kung sino ang nag-utos sa si Torre, kung sino ang nagbigay ng order sa kanya para arestuhin ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Anong sabi niya si Marvel? Ano sabi ni Marvel? Hindi siya pinasa doon sa Philippine Center PTC na tinatawag na Philippine Center Transactional Crime. Okay? I forgot the name. But anyway, nagpapasahan sila. Tapos sinasalo naman ni Remulla yung mga kasinungalingan nitong Lacanilao. Mga kababayan, mga palangga, kitang-kita nyo na. Alright? Na itong mga ginagawa, mga kababayan, ang ginagawa nila ay puro kasinungalingan. Well, matutuwa ba tayo kay Amy Marcos? Okay? Wala na siya magawa. Siguro kaya kailangan niyang gawin dahil eleksyon. Pero, alam na alam ni Amy Marcos ang katarantaduhan ng kapatid niyang adik. Alam na alam ni Amy Marcos na ito ay kagagawan ng pinsan niyang si Romualdez. Alam na alam niya na ito ay kagagawan ni Lisa Tanas at yung mga nakaharap niya, mga buwaka ng ina doon, ay mga asong julul lamang. Okay? Sabi ni Grace Lagarde, yung anak ni Remulla na nahuli, di ba? Napakawalan. Yeah, we know that already. Tapos ngayon, makikiusap, itong buwaka ng Genemes na Remulla sila, kayo, I don't know, I hope ikulong talaga nila yon doon. Di ba? Ma-content talaga. At I believe kakasuhan lahat itong mga to. May panahon ang lahat ng kababuyan ninyo. Nakikiusap na wag ikulong sila Kanilaw. Bakit nakikiusap si Remulla? Bakit sila nagtatanggulan? Pinagtatanggol nila yung isa't isa. Kasi magkakasabwat sila. Kasi kung meron silang individual function as a government official, di ba? Na-release na po dahil kay sis. Na-release na? Tingnan mo. Na-release na daw. Kung sabi ni Man Gatuan ko, kita mo? Kung yan ay totoong information mo, man, okay, na na-release. Na-refuse daw. Kita mo? Ni Escudero. Sino ba si Escudero? Sino ba ang dahilan ko bakit nakaupo yan dyan sa Senate? At sino ba ang amo ni Escudero? Di ba si Zatanas? So malinaw yung connect the dots. Itong group effort ito ng mga bangag. Group effort ito, kaya hindi ka rin bibilib kay Amy Marcos. Although may nakuha tayong information, kasi ginagago, Amy. Maniniwala lang ang taong bayan sa iyo kung ilabas mo at ikaw mismo ang magtestimonya na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Hindi kami naniniwala kahit sa mga ganitong klase. Okay? Na mga kadramahan dyan. Although may nakukuha kaming information, ilabas mo, magsalita ka dahil nag-usap naman tayo. Na alam mo, tinatanong mo, di ba? Remember, i-connect natin. Okay? Yung vlogger. Di ba? Vlogger yun. Yung Addictus pala. Okay? Yung Addictus na pinadalan ko ng pera. Di ba? Na ipinakiusap ko sa'yo na baka pwede bigyan mo ng trabaho. Ang sagot mo sa akin. Kasi sabi ko, Senator Amy kasi magsasalita ito. Natatakot ako for your kapatid, for your bangag. Ang sabi mo sa akin, alin yung Maharlika? Yung pag-uutos dito kay Pebbles sa pagbili ng asin o ng pulburon. Remember that? Kaya alam mo na Addictus ang presidente. The reason why nagkakaganito lahat, pati ang sister-in-law mong Judas, na kidnapper, alam mo ito. Kaya hindi ako bumibilib sa mga dramatic. Actually, kulang yung performance mo. Dahil kung ako ang nandiyan, Jotang Genemes, lahat ng kasinungalingan nila, iko-contempt ko. But syempre, ang makapangyarihan pa rin yung Senate President.
Di ba? Dahil siya, kaya nga, na-lift, di ba? Kung totoong na-lift yan, tignan natin. Okay, tignan natin to, ha? Para lang sa ating kanon. Para may peace of mind lang tayo. Escudero, tignan natin, ha? Kung anong sinabi dito. Lift, contempt. Okay? Lakanilaw. Okay, tignan natin. So ngayon, kung gusto mo talaga, ayan, just in. Ano to? Sa Amy Marcos Office, says Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanilaw has been released. Ayan nga, from Senate Detention Facility. Ganon kabilis. Pero si Colonel Grijaldo, na kinontempt nila, isang police na nanitotoong naninilben, hanggang ngayon ikinulong nila. Pero itong buwaka ng inang sinungaling na to, ayan, released from Senate Detention Facility. Marcos Office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate Panel on Foreign Relations. Wala na pong batas sa Pilipinas. Kitang-kita na nagkasala, nagsinungaling, ayaw i-contempt. Kasi kasabwat yan si Lisa Tanas, si Puso, si Kilay, sa lahat ng pagigipit nila sa Pilipino at kay Pangulong Duterte. Imagine mo, ayaw niyang signan. Kaya wala ring power itong si Bato at dyan si Amy Marcos kahit i-contempt niya lahat. So anong kailangan ng tao? People power. Peaceful people power ang kailangan nyo. Kayong mga military at pulis na nanindigan para sa Pilipino, kailangan nyong manindigan at magsalita. Yan ang totoo. Hindi nyo kailangan maging marahas dahil karapatan nyong ipagtanggol ang bayan. Kitang-kita na nagsasabwatan ang bangag na gobyerno na contempt na kitang-kita na nagsisinungaling lahat. Dinoktor nila ang mga papeles, 'di ba? Ang sabi nila Lacanilaw, yung pinirmahan niyang papel na yon para isubmit sa ICC March 11. Tapos pagdating kay DOJ, no, March 12. Kasi ang sabi ang padalan kasi medyo mahina ang internet at medyo nagkakagulo na ngayon. Puro lahat kaputahan, tsotahan, lahat niloloko na kayong mga pulis, mga sundalong tagapagtanggol ng bayan. Ano pinagtatanggol nyo? Addictus. Ayaw i-contempt. Ano sabi dito? Ambassador Marcos Lacanilaw has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. So anong mensahe nito? Pinagtatawanan na lang tayo. Pinagtatawanan yung mga si Bato at si Amy. Well, pabor naman sa kapatid niya lahat yan. Ayaw nila masalta. Kahit i-contempt nyo, hindi rin namin pipirmahan. Ganito katalamak ang bayan ninyo dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin kahit sino pwede na lang. What? Ipahamak, ipadupo. Tignan niyo yung kidnapping ngayon, yung napatay. I'll talk about that later. Yung mga Chinese, kayong mga businessmen, business personalities na mga Chinese na kayo ay nagdinegosyo lamang ng maayos dyan. Binibiktima na kayo, kidnap or ransom. Nagbibigay pa kayo dyan. For sure, pag iniimbita kayo dyan sa mga event sa Love for All ni Lisa Tanas, nagbibigay kayo ng pera. Diba? Nagdo-donate kayo, nagdo-donate kayo kasi nire-require kayo. Kailangan nyong manindigan. Kung inaari nyo na yung mga Filipino business, personalities na matagal na sa Pilipinas, dyan na kayo nabuhay, ng anak, yumaman, di ba, na minamahal nyo, inaakap nyo na ang Pilipinas, you also have to speak up. Lalo na ang taong bayan. Harap-harapan na ito na nagsisinungaling lahat. Former President, ipinagkanulo, etong contempt, ayaw permahan, putang ina mo, Escuderong Kilay kang hinayupa ka. Jutang Jenina mo, may araw ka din. Mananagot ka sa lahat. Kaya kayong mga pulis na mga takot, di ba? Mamamatay na lang kayong takot. Ang mga pamilya ninyo at ang inyong mga anak nanamnamin ang lahat ng kabangagan ni Marcos kung hindi kayo maninindigan at mag-speak up. Hindi nyo kailangang magbangbang-bang. Kailangan nyo lang gayahin si Patrolman Fontanilla ba yun? Yung nag-resign na pulis na nanindigan. Dahil nung siya ay nagsalita at siya ay nagbigay ng kanyang sentimiento about APR. Di anong nangyari dun sa patrolman na yun? Ginipit, pinatawag, kinakasuhan. Anong ginawa niya? Nanindigan siya, nag-resign siya. Dahil siya ay may paninindigan. Fontanilla, tignan ko lang. Sinend ko yun. Kanyo comment yung kanyang pangalan, Fontilla, di ba? So yan yun mga kababayan. So kailangan ninyo, okay? Kung ayaw niyo manindigan, yung mga pulis at mga sundalo, alright? At ipaglaban ang bayan ninyo sa isang bangag at addictus na mga na presidente at sa kanyang mga asong julul, pag natsugi na kayo, sasakit man o atakihin kayo o mabaril kayo sa inyong serbisyo, mga kababayan, kawawa ang inyong mga iniwan na mga anak. Dahil dadanasin nila itong pattern ng mga bangag
kitang-kita na mga kababayan ang ginagawa. Matagal nang kitang-kita, in-expose ko na ito, ang pagpasok ng ICC personnel, di ba? Yung mga nabanggit natin pangalan, pakipagsabuatan ng DOJ, ni Clavano, lahat, and everything. Pero ngayon, lahat yun lumabas na saan? I mean, ngayon nakikita nyo na. Alright? Mukhang, ano daw? Okay, huwag kayo magpapaniwala kay Amy Marcos. Dahil ang ugat ng lahat lahat ng nangyayari ngayon sa atin ay pamilya niya, yung close, yung sila, immediate family niya. Alam ni Amy Marcos na addict si Bangag at alam ni Amy Marcos na ang lahat ng panggigipit sa Pangulong Duterte at sa mga vloggers ay gawa ng kapatid niya at ng kanyang Judas, kidnapper, pareho lang, na kanyang sister-in-law na si Lisa Tanas. Kung mahal ni Amy ang bayan na sinasabi niya, kung totoong concern siya sa kay Pangulong Duterte, kung totoong gusto niyang panagutin itong mga hinayupak na to, nasa mga kamay niya na isiwalat na ang kapatid niya ay isang malalang addictus benedictus na dinudugo na yung bunganga kahapon dyan sa araw ng kagitingan noong 2024, kita-kita ang pulburon, ayaw pa rin magsalta. Sana na nga lang, bigla na lang bumulagta si Bangag dahil na-over na para makabayad na siya sa mga utang niya sa taong bayan. Di ba? Alam na lahat ng tao. Yes, sabi ni Jenny Victor, dramatista si Amy, it's all BS. Okay? Pinapakita lang yan, kung titignan ninyo, na kunwari siya ay, what? Concern, kailangan na panagot si Torre, ganito, ganyan, para makita kung sino ang mga may sala, na nakita natin yung mga dokumento, di ba? At yung mga kanilang reasoning. Pero anong ginagawa? O kinontempt nyo? May nagawa ba siya? Dahil hindi pinarmahan ni Chis Escudero? So ano gagawin mo ngayon, Amy? Hanggang nga na lang. Ay, naku, ang ading ko, naku, napapalibutan ng demonyo. Mga ganon. Naku, ganyan-ganyan. Alam mo kung sinong demonyo, kung gaano ka demonyo yung kapatid mo. Hindi yung napapalibutan siya. Kaya mga kababayan, okay? Sabi ni Iris Salandra, huwag kayong maniwala. Okay, kay Amy. Sabi ni Ayan, under control na tayo sa mga komunista dahil ang ICC komunista din yan. Kaya nga, kaya kailangan talaga ninyong wala na kayong kakampi, kundi Pilipino na lang, taong bayan, boses na lang. Yung matataas na general, nakita nyo naman doon. PNP, AFP, magsabuatan sila. Magkano ang nakakamal na salapi ng mga jutang dyan yan? Ang sarap ng buhay ng pamilya nila dahil sinasalaksakan sila ng pera ni Lisa Tanas para lang gawin ang pangingid na, pangdudukot, panggigipit. Kaya talamak ang kidnapping sa Pilipinas. Hindi nga natin alam. Baka si Lisa Tanas at si Bangag pa ang nagpapakidnap sa mga yan. Dahil may president na nangidnap sila. Kinidnap si Pangulong Duterte, kinidnap yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at yung tatay na si Francis Lloyd Tichua, business partner, illegal business partner ni Lisa Tanas. At yan ay in-expose mismo ng former partner niya, which is yun na ang nanay ng mga bata. Kaya rampant ng kidnapping, gusto niyo pa mabuhay sa Pilipinas? Na kapag ginusto kang ipadukot ni Lisa Tanas, ipapadukot ka. At ang pagsisinghot ngayon ng mga pulburon, talamak dyan sa BGC. Ganyan ang bayan ninyo, di ba? Tita mo si Charis. Si Charis, si Sandro. Oh, yung artista na kaibigan niya, di ba? Na si Dali, sino yun? Basta may artista sa kaibigan. Na nahuli at nag-positive yung mga gamit doon sa Singapore. Sa pulburonic, dineport yun. Okay? Dineport yun. Hindi kayo taon. Basta, was it last? Basta dineport yung artistang kasi puti. Oh, tinawagan ni Sandro Marcos. May tinawagan siya sa Singapore, whatever, na ilulusot sana yung ano na yon, yung artista na yon, pero pinabalik yun. Alam niya ng mga artista kung sino yun. Talamak na ang pulburon. Dahil ninonormalize nila ang pagsisingot at pag-a-addict sa mundo ng showbiz at sa mundo ng politika. At ninonormalize nila ang pangdukot sa mga tao para sa kidnap or ransom. Naalala nyo, yung bata na 14 years old from the British International School. Sino bang susunod na kikidnapin? Yung mga anak ninyo? O, tanggalan ng organ o ibenta kahit kanino? Sino yon? Sino yung kaibigan ni Sandro na yon? Okay? Nahuli yung pulburonic. Putang ina. Nakita nyo? Pag nahuli, tatawagan. O, baka kaklase ni Sandro, right? Cathy Binag. Si Cathy Binag, lahat ang nag-expose niyan kung sino yung mga addictus. Alright. Lantaran naman ng sabuatan? Yes, lantaran na nga ang sabuatan, mga kababayan. May sinabi, Mafia Administration
Sabi ni BC Bis. Sabi ni, Bokya, ano daw? Bokya daw, sino? Wala na yung content. Yun na nga, sabi na natin kanya, wala na yung content. So mga kababayan, okay? Huwag kayong, maniwala kay Amy Mapanil lang yan. Huwag, my God. Papaniwalaan niyo pa ba yan? Teka, may puting ahas. Okay, tingnan natin to. Lahat yun kadramahan. Ano to? Who is this? Okay, sino to? Kaya, may pinsinad sa akin na picture ni Lisa Tanas. Okay. So mga kababayan, si Lisa Tanas lahat ang may pasimuno at si Marcos Jr. ang lahat ng sila Kanilaw. O, kita mo? May nag-send sa akin, ito pala yung tsura niya. O, Lakanilaw. At si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? O, diba? Ayan, kasi send lang sa akin. Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan, si Marcos Lakanilaw at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Okay? O, ayan, mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Ano pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? Oh, ayan, sarap, di ba? Nagiinuman. Ay, ayan. Oh, ha? Oh, ayan si Satanas. Oh. Oh, di ba? Ano pa ba gusto niyong gawin? Okay? Ang alam ko okay, hindi ko alam kung sino yung kaibigan niya. Basta may nagtilibre lang sa akin na may artistang Adictas Benedictas na A to A from Singapore. At nag-assist si Sandro, pero hindi pa rin nakalusot sa Singapore kasi mahigpit ang batas sa Singapore, 'di ba, pagdating sa pulburon. So ngayon, Lakanilaw, well, hindi natin kailangan tanungin. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na talagang ito ay magkakasabwat. Group mafia effort, sindikato ito. Sobrang sindikato, kaya tayong mga nagsasalita dito ay gustong ipadukot, si Sas gustong ipadukot, ako gustong ipadukot lahat, may assassins na and everything. Si Smokes Harry, di ba, idinidiin, gagawa sila ng kwento na na si Harry nagpakalat ng video. Tapos ngayon, ano ang sabi ng Malacanang? Kailangan daw patunayan na si Bangag ay isang bangag na nag-addictus bago magpa-drug test. Ganyan ba? Kapag kayo, pag ni-require kayo ng mga company ninyo or dyan sa government, yung mga police, di ba, yung nag-undergo kayo ng, nag-undergo kayo ng pulburon test, sasabihin nyo ba, patunayan nyo muna na nagpupulburon ako bago ako mag-pulburon test. At yung video na yan, ulit-ulitin ko ba, mga kababayan, authenticated yan. Kaya nga, kung inciting to sedition yan, kasi diyan sila diffamatory or inciting to sedition, yan ang gagamitin nila kay Harry at sa akin. Diba? Kasi totoo naman ako, nagpakalat, inaamin ko naman. Not Harry. Pinalabas yan sa video ko Okay? Kung whether it's defamatory or inciting to sedition, ang ikakaso nila, then bring it on. Para ipakita ko sa korte yung authentication. At nang makaray natin ang forensic expert ng Amerika dito sa Amerika. Bakit hanggang ngayon, isang taon na hindi para duduwag pa rin mga jutang Genemes, ang mga addictus na mga bangag? Puro lang sila, press release, press con, puro black ops, photo op, kung ano-ano pa, para takutin si Maharlika, takutin si Harry, takutin si Sas, takutin tayong lahat para manahimik ang bunganga natin. Where in fact, itong si Abante ay kasabwat ayon sa ating puting ahas na nakipag-usap sa ICC para ipagkanulo ang Pangulong Duterte. Mamaya i-post natin. Okay, doon sa Boljakan, ipopost ko yung picture ni Lakanilaw at ni Lisa Tanas. Mamaya, after natin mag-vlog. Yes, alam ko na na-release na nga. Ni-release na nga si Lakanilaw. Kaya nga ano pa? Ginagawa na kayong tanga, ginagawa kayong bulag. Ngayon yung bunganga ni Bangag dumudugo. Ano sasabihin niya? AI na naman yan, yung dumudugo? I-live yun? Nakita niyo, di ba? Ano ibig sabihin yan? Dahil manipis na ang kanyang nasal passage or mucous membrane, basta dito, tiningutan, at ang kanyang lalamunan, dumudugo na yan Okay? Talagang siguro manipis na. Kaya ang mga dugo, hindi na kayang pigilin. That's really good. Pabor yan sa taong bayan at nakikita ninyo na siya talaga with that manifestation, okay? Na merong mga lumalabas sa dugo, maraming pwedeng dahilan kung bakit dumudugo yung kanyang bunganga o kanyang ilong.
Pero kidney failure, yes, may issue siya. Maraming pwedeng dahilan. Pero malinaw yan na sa sobrang singot niya, okay? Alam lahat ng mga tao na si Marcos Jr., tao at mga negosyante na siya ay addictus benedictus. Kahit yung mga bakling, yung mga designers na mga scammers na nakapaligid kay Lisa, alam na. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.